Si Rio David, isang bagong graduate ng Business Administration mula sa kolehiyo. Lumaki siya sa isang pamilyang simpleng namumuhay. Ang kanyang tatay, si Mang Tonyo, ay isang mekaniko na masipag at may dedikasyon sa kanyang trabaho. Ang kanyang nanay naman, si Aling Marta, ay isang mabuting may bahay na nag-aalaga sa kanilang tahanan at tumutulong sa mga kapitbahay sa maliit na tindahan. Meron din siyang dalawang nakababatang kapatid, sina Liza at Marco, na parehong nag-aaral pa sa elementarya at high school. Sa araw ng kanyang pagtatapos, masayang-masaya ang pamilya ni Rio. Nakasuot siya ng toga at hawak ang kanyang diploma, habang nakangiti para sa mga litrato kasama ang kanyang pamilya. Sa seremonyang iyon, pinapurihan si Rio ng kanyang mga propesor at kaklase dahil sa kanyang sipag at talino. Ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang ang tagumpay ni Rio at umaasa sila na magiging maganda ang kinabukasan niya. Matapos ang seremonya, nagtipon-tipon ang pamilya ni Rio sa kanilang tahanan upang ipagdiwang ang kanyang pagtatapos. Nagluto ng mga masasarap na pagkain si Aling Marta, habang si Mang Tonyo naman ay abalang-abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng maliit na bahay ng mga David, at sa gitna ng kasiyahan ay hindi maalis ang ngiti sa labi ni Rio. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng kanyang paglalakbay at handa na siyang harapin ang anumang pagsubok na darating. Habang nag-uusap sila ng kanyang mga magulang, nagbigay si Mang Tonyo ng payo kay Rio. Anak, tandaan mo, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano mo napapaligaya ang iyong pamilya at mga tao sa paligid mo. Ipagpatuloy mo ang pagiging masipag at mapagkumbaba, ha? Tumango si Rio at niyakap ang kanyang tatay. Alam niyang dala niya ang mga aral na ito saan man siya magpunta. Matapos ang masayang pagdiriwang ng kanyang pagtatapos, sinimulan ni Rio David ang kanyang masigasig na paghahanap ng trabaho. Araw-araw siyang bumabangon ng maaga. Nagbibihis ng maayos at umaalis ng bahay bitbit ang kanyang mga aplikasyon. Sa bawat kumpanya na pinupuntahan niya, dala niya ang kanyang diploma at mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang kakayahan at sipag. Hindi madali ang proseso ng paghahanap ng trabaho. Ilang beses siyang na-reject, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Alam niyang kailangan niyang magtiwala at magpatuloy. Isang araw nakatanggap siya ng tawag mula sa isang prestiyosong kumpanya sa Makati. Isa itong malaking oportunidad at dali-dali siyang nagpunta sa kanilang opisina para sa interview. Sa kanyang interview, ipinakita ni Rio ang kanyang determinasyon at kasipagan. Napatunayan niyang may kakayanan siya at handang magtrabaho ng mabuti. Sa kanyang tuwa, natanggap siya bilang isa sa mga bagong empleyado ng kumpanya. Simula noon, araw-araw siyang bumabiyahe mula sa kanilang bahay patungo sa Makati, puno ng pag-asa at kagustuhang magtagumpay. Sa kumpanya, naging masipag si Rio sa kanyang trabaho. Palagi siyang maagang pumapasok at handang mag-overtime kung kinikailangan. Hindi nagtagal, nakilala siya ng kanyang mga katrabaho bilang isang masipag at maaasahang empleyado. Dahil sa kanyang kabaitan at magalang na pakikitungo, marami ang nagustuhang makipagkaibigan at makisama sa kanya. Naging magaan ang bawat araw ni Rio dahil sa kanyang mga bagong kaibigan at kasamahan. Sa bawat proyekto at gawain na ibinibigay sa kanya, palagi niyang ibinibigay ang kanyang pinakamahusay na pagganap. Hindi siya natatakot magtanong kung may hindi siya naiintindihan at palagi siyang bukas sa pagkatuto sa mga bagong bagay. Dahil dito, napapansin na siya ng kanyang mga superior at unti-unti niyang nakikita ang bunga ng kanyang pagsisikap. Sa loob ng 6 na buwan na pagtatrabaho ni Rio sa kumpanya, mas nakilala siya ng mga empleyado sa iba't ibang departamento. Palagi siyang abala sa pagtatrabaho, ngunit hindi niya nakakalimutan na maglaan ng oras para makipag-usap at makipagkaibigan sa kanyang mga kasamahan. Ang kanyang masipag na pagtatrabaho at positibong pananaw sa buhay ay nagdala ng magandang impluwensya sa buong team. Ang manager ng team na kinabibilangan ni Rio, si Mr. Santos, ay isang taong may mataas na pamantayan sa trabaho. Hindi madaling mapasaya si Mr. Santos, ngunit si Rio ay isang pambihirang kaso. Dahil sa kanyang dedikasyon, nakitaan niya ng potensyal si Rio. Sa tuwing may proyekto, palaging nasa unahan si Rio, handang magbigay ng kanyang buong kakayahan. Ang kanyang mga report ay palaging malinis, detalyado at puno ng mahahalagang impormasyon na nagpapadali sa trabaho ng buong team. Dahil sa mahusay na pagtatrabaho ni Rio,
Madalas napupuri ang kanilang team ng mga mas nakakataas. Ang kanilang mga proyekto ay palaging naisasagawa ng maayos sa tamang oras, na naging dahilan para makilala ang team bilang isa sa pinakamahusay sa kumpanya. Hindi lamang si Mr. Santos ang natuwa, pati na rin ang mga kasamahan ni Rio ay nahahawa sa kanyang kasipagan at positibong pananaw. Nagkaroon sila ng mas mataas na moral at naging mas produktibo sa kanilang mga gawain. Isang araw tinawag ni Mr. Santos si Rio sa kanyang opisina. "Rio," sabi niya, "nais kong iparating sa iyo na ang iyong sipag at galing ay hindi namin pinalalampas. Dahil sa iyo ang buong team ay naging mas masigla at produktibo. Patuloy kang magpakitang gilas at sigurado akong malayo ang mararating mo." Nagpasalamat si Rio kay Mr. Santos at lumabas ng opisina na may ngiti sa kanyang labi. Alam niyang ang kanyang kasipagan ay nagbubunga na ng maganda. Patuloy siyang nagsikap at patuloy na pinagtibay ang kanyang relasyon sa kanyang mga kasamahan. Isang araw nagulat si Rio sa biglaang pagbabago ng ugali ni Mr. Santos. Dati, palaging may ngiti at papuri si Mr. Santos sa kanya. Ngunit ngayon ay tila lagi itong iritado at mahigpit. Sa simula iniisip ni Rio na baka stress lamang ito dahil sa dami ng trabaho. Ngunit habang tumatagal, naging mas malinaw na may malalim na dahilan sa likod ng pagbabago ng ugali ng kanyang manager. Naging madalas niya nang pinapagalitan si Rio, kahit na ang maliliit na pagkakamali ay pinapalaki nito at ginagawang malaking issue. Pinapagawa ni Mr. Santos si Rio ng mga trabahong mahirap at komplikado at nagbibigay siya ng napakaikling oras para matapos ito. Sa tuwing nalilate si Rio kahit ilang minuto lang, pinapahiya siya ni Mr. Santos sa harap ng kanilang mga kasamahan. "Hindi ka ba marunong mag-manage ng oras, Rio?" Madalas na tanong ni Mr. Santos. "Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang bawat minuto sa kumpanyang to?" Ang mga kasama ni Rio ay nagtataka rin sa pagbabago ng ugali ni Mr. Santos. May mga usap-usapan sa bawat sulok ng opisina. Ayon sa ilang mga empleyado, maaaring naiinggit si Mr. Santos kay Rio dahil sa potensyal nitong makuha ang kanyang posisyon. May mga nagsasabing na mas mabilis na makukuha ni Rio ang posisyon na pinaghirapan makamit ni Mr. Santos ng maraming taon at ito ang dahilan ng kanyang galit. Kahit mahirap, patuloy na nagsikap si Rio na gawin ang kanyang trabaho ng maayos. Hindi siya sumuko kahit na tila sinasadya ni Mr. Santos na gawing imposible ang bawat gawain. Sa kabila ng lahat, pinatunayan ni Rio ang kanyang kasipagan at dedikasyon. Patuloy siyang nagbibigay ng kanyang pinakamahusay, kahit ng bawat araw ay puno ng hamon. Ang mga kasama ni Rio ay nagbibigay ng kanilang suporta sa kanya. "Kaya mo yan, Rio," sabi ng isa sa kanyang trabaho. "Alam naming hindi madali pero nandito kami para sa iyo." Sa kabila ng pagpapahirap ni Mr. Santos, ang determinasyon ni Rio ay hindi natitinag. Alam niyang ang bawat pagsubok na kanyang hinaharap ay magpapatibay sa kanya at magdadala ng mas malaking tagumpay sa hinaharap. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang tumindi ang pagpapahirap ni Mr. Santos kay Rio. Hindi lamang siya pinapagalitan at binibigyan ng mga trabahong mahirap matapos sa maikling oras, kundi pati na rin ang mga nagawang proyekto ni Rio ay inaangkin na ni Mr. Santos bilang kanya. Ang bawat tagumpay na nakamit ni Rio sa kanyang mga gawain ay kinukuha ni Mr. Santos ng credit. Sinasabing ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang mahusay na pamumuno. Sa isang meeting nga, ipinresenta ni Mr. Santos ang isang proyekto na halos buong linggong pinaghirapan ni Rio. "At ngayon, dahil sa aking mahusay na pamumuno, natapos natin ang proyektong ito ng maaga at may mataas na kalidad," sabi ni Mr. Santos habang tinatanggap ang papuri mula sa mga nakatataas. Si Rio, na naroon din sa silid, ay tahimik na lamang na nakikinig. Nararamdaman ang kawalang katarungan ng sitwasyon. Hindi lamang iyon ang insidente. Sa bawat pagkakataon na may proyekto si Rio na nagiging matagumpay, palaging si Mr. Santos ang nauunang kumuha ng credit. "Kung hindi dahil sa aking masusing pagmamonitor at mga desisyon, hindi ito magiging posible," madalas sabihin ni Mr. Santos sa kanilang mga superior. Ang mga kasamahan ni Rio ay nakakapansin na rin sa hindi makatarungang pagtrato sa kanya. "Nakikita namin ang sipag mo, Rio," sabi ng isa niyang kaibigan sa opisina. "Alam namin na ikaw ang tunay na gumagawa ng mga proyektong yun. Huwag kang mawalan ng pag-asa." Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagsikap si Rio. Naging mas matyaga at determinado siya sa kanyang trabaho. Kahit na alam niyang ang kanyang mga tagumpay ay inaangkin ng iba. Alam niya na darating din ang araw na makikita ng lahat ang kanyang tunay na halaga. Patuloy siyang nagtrabaho ng buong puso. Umaasang ang kanyang pagsisikap ay hindi mawawalan ng kabuluhan.
Ang bawat araw ay isang hamon, ngunit hindi nagpatinag si Rio. Ang kanyang determinasyon na magtagumpay ay naging mas matatag. Alam niyang ang bawat pagsubok na kanyang hinaharap ay magpapatibay sa kanya. At darating din ang araw na makakamit niya ang hustisya at pagkilala na nararapat sa kanya. Kalaunan nagtagumpay na nga ang plano ni Mr. Santos. Ang mga papuri at pagkilala na dati ay para kay Rio ay ngayon nakatuon na lamang kay Mr. Santos. Sa bawat meeting, tanging si Mr. Santos na lamang ang pinupuri ng nakatataas. Ang mga proyekto at tagumpay na bunga ng pagsisikap ni Rio ay pinapalabas bilang bunga ng mahusay na pamumuno ni Mr. Santos. Si Rio sa kanyang tahimik na paraan ay tinanggap na lamang ang sitwasyon. Ayaw niya ng komprontasyon at mas pinili niyang manahimik kaysa makipag-away sa kanyang boss. Alam niyang hindi magiging maganda ang resulta kung lalabanan niya si Mr. Santos. Kaya't kahit na masakit, tinanggap na lamang ni Rio ang bawat utos at galit ni Mr. Santos. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo, Rio. Muling sabi ng isa sa kanyang mga katrabaho. Pero hindi mo dapat na hinahayaan na inaangkin niya ang lahat ng credits. Ikaw ang tunay na nagtatrabaho para sa mga proyektong yun. Ngunit sa kabila ng mga payo ng kanyang mga kasamahan, nanatiling tahimik si Rio. Alam niyang mas mahalaga ang kanyang trabaho kaysa sa personal na pagkilala. Ang bawat araw ay naging isang malaking pagsubok para sa kanya. Ang mga malalaking proyekto ay ipinapasa sa kanya na may napakaikling deadline at kapag hindi niya natapos sa oras, si Mr. Santos ay hindi magdadalawang isip na sigawan siya sa harap ng lahat. Rio, bakit hindi mo pa natatapos ang report na yan? Alam mo bang importante yan para sa ating team? Sigaw ni Mr. Santos sa isang hapon. Ano bang ginagawa mo buong araw ha? Hindi na sumasagot si Rio. Alam niyang walang magandang idudulot kung sasagot siya. Tiniis niya ang bawat paninita, bawat galit at bawat pagsisisi na binabato sa kanya ni Mr. Santos. Alam niya na ang kanyang mga katrabaho ay nasa kanyang likuran, ngunit sa kabila nito, pakiramdam ni Rio ay mag-isa siyang umaharap sa lahat ng ito. Isang araw nagulat ang buong opisina nang biglang hindi pumasok si Mr. Santos. Wala itong anunsyo o paliwanag, kundi isang maikli lamang na email kay Rio. Sa email, sinabi ni Mr. Santos na siya ang magmamando ng isa sa pinakamahalagang proyekto ng kumpanya. Ito ang pinakamalaking proyekto ng taon kung saan milyong-milyong pisong nakataya. Agad-agad naramdaman ni Rio ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, pinili ni Rio na tanggapin ang hamon. Tinipon niya ang kanyang mga kasamahan at pinaliwanag ang kanilang mga gagawin. Kaya natin to, sabi niya. Alam kong may kakayanan tayong tapusin ang proyektong ito ng maayos at sa tamang oras. Bawat isa sa kanilang team ay nagtulong-tulong. Hindi lamang si Rio ang nagpakita ng dedikasyon at kasipagan, kundi pati na rin ang kanyang mga kasamahan. Bawat isa ay may kani-kaniyang gawain, at bawat isa ay nagbigay ng kani-kanilang buong makakaya. Naging maayos ang daloy ng trabaho dahil sa mahusay na pamumuno ni Rio. Si Rio sa kanyang bahagi ay hindi nagpatumpik-tumpik. Pinangunahan niya ang mga pagpupulong. Tinitiyak na lahat ng detalye ay maayos at palaging handa sa anumang problema na maaaring lumitaw. Naglaan siya ng oras upang makinig sa mga ideya ng kanyang mga kasamahan at kasama nilang hinanap ang mga pinakamainam na solusyon sa bawat problema na kanilang kinakaharap. Sa bawat araw na lumipas, unti-unti nilang nakikita ang bunga ng kanilang pagsisikap. Ang malaking proyekto ay nagkaroon ng maayos na simula at ang kanilang proseso ay mabilis na napansin ng mga nakatataas. Ang teamwork at dedikasyon ng bawat isa ay naging susi sa kanilang tagumpay. Ang galing mo talaga, Rio, sabi ng isa sa kanyang mga kasamahan. Salamat sa pamumuno mo. Kaya natin nagagawang maayos ang lahat. Nagpasalamat si Rio, ngunit alam niyang hindi siya magtatagumpay kung wala ang suporta ng kanyang mga kasamahan. Lahat tayo ang nagtagumpay dito, sabi niya. Dahil naman sa inyong lahat kaya natin nasisimulan ng maganda ang proyektong ito. Patuloy na nagtrabaho ng maayos si Rio at ang kanyang team. Walang takot sa mga pagsubok na maaaring dumating. Alam nilang sa tulong-tulong at tamang pamumuno, walang imposible. Ang bawat isa ay naging mas inspired na magbigay ng kanilang pinakamahusay dahil alam nilang may isang leader silang mapagkakatiwalaan at handang magdala sa kanila sa tagumpay. Makalipas ang isang linggong hindi pagpasok sa opisina, bumalik na rin si Mr. Santos. May kaba sa dibdib si Rio nang makita itong muli, ngunit wala siyang magawa kundi magpatuloy sa trabaho. Bago pa man makapagsimulang magtanong sila Rio kung paano nila ipagpapatuloy ang proyekto, bigla siyang tinawag ni Mr. Santos para sumama sa isang meeting.
Ang meeting na ito ay kasamang mga executive officers ng kanilang kumpanya, bagay na hindi inaasahan ni Rio. Habang papunta sila sa meeting room, nararamdaman ni Rio ang bigat ng tensyon. Nang makapasok na sila, agad siyang napansin ng mga executive officers. Sinimulan nila ang meeting sa pagtatanong tungkol sa progreso ng proyekto. Dito napagtanto ni Rio na ang proyektong ibinigay sa kanya ni Mr. Santos ay isang buwan na dapat nilang ginagawa. Hindi ito ibinigay ni Mr. Santos sa kanila ng mas maaga, dahilan upang madelay ang proyekto at masigurong hindi ito magagawa nila Rio sa tamang oras. Mr. Santos, bakit late ang gawa ng proyekto? Tanong ng isang executive officer, halatang hindi nasisiyahan sa sitwasyon. Agad na sumagot si Mr. Santos. Na-assign ko po kay Rio ang project na ito. Siya po ang dapat namumuno sa paggawa nito. Nang tanungin si Mr. Santos kung bakit hindi siya mismo ang namuno, mabilis niyang idinihilan. Sa nagdaang linggo po kasi ako ang nag-handle ng mga meeting kasamang ilang mga tiga-ibang kumpanya. Dahil dito napilitan akong ipasa ang responsibilidad kay Rio. Natigilan si Rio. Hindi niya alam kung papaano magpapaliwanag. Hindi lamang na-late ang proyekto dahil sa pagkukulang ni Mr. Santos, kundi ang intensyon talaga nito ay ipahamak siya. Subalit, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na magsalita. Bawat pagtatangka niyang magpaliwanag ay pinutol ni Mr. Santos at ng mga executive officers. Rio, kailangan nating makahabol sa schedule. Mahigpit na sabi ng isang executive officer. Gawan mo ng paraan para matapos ito sa lalong madaling panahon. Sa huli, pinalabas si Rio ng opisina. Bitbit ang mabigat na responsibilidad at ang masamang pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Alam niyang niloko siya ni Mr. Santos, ngunit wala siyang magawa. Dapat siyang mag-focus sa pagtatrabaho upang maitama ang mga bagay at makahabol sa deadline. Habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pangamba. Ngunit higit sa lahat, ng determinasyon na patunayan ng kanyang sarili. Agad na nagpatawag ng meeting sa Rio sa kanilang team matapos ang kanyang hindi inaasahang meeting kasama ang mga executive officers. Alam niyang kailangan nilang mag-usap at magplano kung paano haharapin ang malaking hamon na ito. Ang kanilang team ay nagtipon sa isang conference room at ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan ay puno ng galit at pagkabahala. Bakit naman ganito? Tanong ng isa sa kanyang mga kasamahan. Alam naman nating lahat na si Mr. Santos ang may kasalanan. Dapat isumbong natin siya. Marami sa kanila ang sumang-ayon. Ngunit bago pa magpatuloy ang kaguluhan, itinaas ni Rio ang kanyang kamay upang patahimikin sila. Alam ko kung gaano kalaki ang pagkukulang ni Mr. Santos, maniwala kayo. Sabi ni Rio ng may kalmadong boses. At alam ko rin na lahat tayo ay nagtrabaho ng mabuti para sa proyektong ito. Ngunit sa ngayon, wala tayong magagawa kundi tapusin ang proyekto. Kailangan nating mag-focus sa kung ano ang nasa harap natin. Tama naman si Rio, sabi ng isa sa mga miyembro ng team. Ngayon ang pinakamahalaga ay matapos muna natin ang proyekto. Kung hindi natin ito magagawa, mas lalo tayong mapapasama. Huminga ng malalim si Rio at tumingin sa kanyang mga kasamahan. Kung isusumbong natin si Mr. Santos ngayon, baka mas lalo lang tayong magkaproblema. Mas maganda kung tapusin muna natin ang proyekto. Kapag natapos na ito, saka tayo mag-usap kung ano ang mga susunod na hakbang. Bagaman may pagkadismaya, sumang-ayon ang karamihan sa team ni Rio. Alam nilang tama ang sinabi niya. Nagdesisyon silang magkaisa at magtulungan upang matapos ang proyekto. Okay, sige, sabi ni Rio. Kailangan nating mag-double time. Magtulungan tayo at mag-focus sa mga dapat gawin. Lahat tayo ay may kakayanan at alam kong kaya natin ito. Sa loob ng susunod na mga araw, nagtrabaho ang buong team ng masigasig. Hindi na nila inalintana ang mga pagkukulang ni Mr. Santos. Sa halip, nag-focus sila sa kanilang mga gawain at nagbigay ng kanilang buong makakaya. Bawat isa ay naglaan ng oras at pagsisikap upang mapabilis ang paggawa ng proyekto. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, naging mas matatag ang team ni Rio. Ang kanilang determinasyon na matapos ang proyekto ay nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang anumang balakid. Ang kanilang pagsisikap at pagkakaisa ay nagpatunay na kahit sa gitna ng kahirapan, ang tunay na leader ay laging handang magbigay ng inspirasyon at suporta sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa naging plano ni Mr. Santos, napilitan si Rio at ang kanyang team na magtrabaho hanggang 10 oras ng gabi upang makahabol sa deadline ng proyekto. Madalas silang nagpupuyat
Tanging ang kape at determinasyon ang nagsilbing sandigan ng kanilang pagpupunyagi. Bawat gabi ay isang laban sa oras, ngunit hindi sila nagpatinag. Alam nilang kailangan nilang magtagumpay para sa kanilang team at para na rin sa kanilang sariling dignidad. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, si Mr. Santos ay patuloy na nagbibigay ng hirap. Minsan dadalaw ito sa opisina, tanging upang mang-asar. O paano na Rio? Mukhang hindi nyo matatapos sa oras ang proyekto ah. Madalas niyang sabihin habang may malisyosong ngiti sa labi. Siguro kailangan nyo pang magdoble kayod. Sa kabila ng lahat, si Rio ay nagpigil ng kanyang galit. Alam niyang wala siyang mapapala kung magpapaapekto siya. Sa halip, pinili niyang manatiling kalmado at patuloy na mag-focus sa kanilang trabaho. Bukod pa rito, si Mr. Santos ay tumatakas sa trabaho. Palaging nagdadahilan na kailangan niyang pumunta sa ibang mga kumpanya para dumalo sa mga meeting. Ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis ay upang iwasan ng responsibilidad at mapanatili ang kanyang imahe sa mga nakatataas. Ang magandang balita naman ay dahil sa kanilang abalang kalagayan, hindi na binigyan ng ibang mga bagong trabaho ang team ni Rio. Ang kanilang buong oras at enerhiya ay nakatuon lamang sa proyekto. Isang bagay na kahit paano ay nakatulong upang mas mapabilis ang kanilang gawain. Kayang-kaya natin to, sabi ni Rio sa kanyang team isang gabi habang nag-iinom sila ng kape upang manatiling gising. Malapit na nating matapos to. Kailangan lang nating magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Oo nga Rio, sabi ng isa sa kanyang mga kasamahan. Alam namin na kaya natin ito dahil nandyan ka para gabayan kami. Isang araw bago ang deadline, malapit nang matapos ni Rio at ng kanyang team ang proyekto. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at puyat, naramdaman nilang abot kamay na nila ang tagumpay. Nagplano silang mag-overtime noong gabing iyon upang masigurong matatapos nila ang lahat ng kailangang gawin at ma-check kung tama at maayos ang lahat ng detalye ng proyekto. Isang huling push na lang team, sabi ni Rio, habang binabalangkas ang mga huling gawain. Sisiguraduhin natin na walang pagkukulang at lahat ng detalye ay tama, okay ba? Ang bawat isa sa team ay nagtrabaho ng buong puso. Sinuri nila ang bawat aspeto ng proyekto. Tinitiyak na lahat ng numero at detalye ay tama. Sa huling pagkakataon, nagkaroon ng sama-samang pag-check at pagrepaso sa lahat ng kanilang ginawa. Nang matapos na ang lahat ng kailangan nilang gawin, isang malaking hinga ng paghinga ang narinig sa buong silid. Sama-sama silang lumabas ng kumpanya, pagod ngunit masaya at kontento. Habang naglalakad, nagsimula silang mag-usap-usap tungkol sa kanilang mga plano at nararamdaman. Papaano naman kaya natin i-handle si Mr. Santos pagkatapos nito? Tanong ng isa, halatang galit pa rin sa ginawa ng kanilang boss. Mag-party na lang tayo, deserve natin to pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan natin. Sabi ng isa pa. Ang kanyang mukha ay puno ng saya at excitement. May ilan sa kanilang team ang napaiyak. Labis ang pasasalamat na natapos na nila ang proyekto. Tapos na tayo, sabi ng isa habang pinapahid ang luha. Deserve natin ng bakasyon kahit isang linggo lang. Habang naglalakad, napaisip si Rio. Sa kabila ng lahat ng pagpapahirap at pagsubok na ipinagawa sa kanila ni Mr. Santos, naging dahilan ito para maging mas mapalapit pa sila sa isa't isa. Ang bawat hirap na pinagdaanan nila ay naging pundasyon ng kanilang pagkakaibigan at teamwork. Alam nyo, sabi ni Rio sa kanyang mga kasamahan, ang mga pagsubok na hinarap natin ang nagpatibay sa atin bilang isang team. Dahil dito, nagkakaisa tayo at mas naging matibay. Proud na proud ako sa inyong lahat. Ngumiti ang kanyang mga kasamahan. Ramdam ang kanilang pagkakaisa at tagumpay. Alam nilang sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, nagtagumpay sila dahil sa kanilang pagkakaisa at determinasyon. Ang proyekto ay natapos hindi lamang dahil sa kanilang kasipagan, kundi dahil na rin sa kanilang pagiging isang tunay na team na handang magtulungan sa kabila ng lahat. Kinabukasan, nagising ng late si Rio dahil sa pagod na kanilang naramdaman sa mga nagdaang araw. Nagtulungan silang mag-overtime kagabi upang masigurong matatapos nila ang kanilang proyekto sa tamang oras. Agad-agad naman siyang bumangon at nagmadaling magbihis. Habang tumatakbo papalabas ng kanilang bahay, tinignan niya ang kanyang relo at napansin niyang halos wala na siyang oras. Sa kabutihang palad, hindi siya nakaranas ng kahit na anong traffic habang papunta sa opisina. Nagpatakbo siya ng mabilis ngunit maingat upang makarating sa oras. Sa bawat pagliko, ramdam niya ang kabog sa kanyang dibdib. Importante ang araw na ito dahil ito ang araw kung kailan niya kailangang ipresenta ang kanilang pinaghirapang proyekto.
Pagdating nila sa opisina, tumakbo si Rio patungo sa elevator. Pagpasok niya, huminga siya ng malalim at pinilit na pakalmahin ang sarili. Paglabas niya sa elevator, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang mesa upang ihanda ang huling mga dokumento para sa presentasyon. Tinignan niya muli ang kanyang relo. 3 minuto bago ang simula ng oras ng kanyang trabaho. Nakahabol siya sa kabila ng lahat. "Good morning, Rio," bati ng isa sa kanyang mga kasamahan. "Handa ka na ba sa presentation mamaya?" Ngumiti si Rio, bagamat ramdam pa rin ang kaba. "Oo, handa na tayo. Salamat sa inyong lahat, naging posible to." Habang naghahanda si Rio, nagtipon na rin ang kanyang team sa conference room. Alam nilang lahat kung gaano kahalaga ang araw na ito. Ang presentasyon ng kanilang proyekto ay magdidikta kung makakamit nila ang tagumpay na pinaghirapan nila sa loob ng maraming linggo. Bago magsimula ang meeting, pumasok si Mr. Santos. Mayabang ang ngiti sa labi. "Good luck, Rio," sabi niya. "Siguraduhin mong maganda ang presentation mo." Hindi na sumagot si Rio. Alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado at mag-focus sa kanilang proyekto. Nang magsimula na ang meeting, huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa harap ng silid upang simula ng presentasyon. Habang nagpapaliwanag, naramdaman ni Rio ang suporta ng kanyang team. Ang kanilang mga sakripisyo at pagsusumikap ay narito na at handa siyang ipakita sa lahat kung ano ang kanilang nagawa. Sa bawat slide, sa bawat detalye, naroon ang kumpiyansa at dedikasyon ni Rio. Sa huli, natapos ang presentasyon ng maayos at puno ng papuri mula sa mga executive officers. Alam nilang lahat na ang kanilang proyekto ay isang malaking tagumpay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pahirap na ipinataw ni Mr. Santos, nagawa nilang magtagumpay dahil sa kanilang determinasyon at pagkakaisa. Ngumiti si Rio habang bumabalik sa kanyang upuan. Alam niyang hindi rito nagtatapos ang kanilang laban, ngunit ngayon, isang malaking tagumpay na ang kanilang nakamit. Matapos ang matagumpay na presentasyon ng kanilang proyekto, napagdesisyonan ng team ni Rio na magparty matapos ang kanilang trabaho. Matapos ang ilang linggo ng pagod at sakripisyo, nararapat lamang na magdiwang sila sa kanilang tagumpay. "Grabe guys, ang galing ng ginawa natin," sabi ni Liza, isa sa mga miyembro ng team, habang nagtitipon-tipon sila sa isang restaurant malapit sa opisina. "Hindi ko akalain na magagawa natin yun sa ganong kaikling panahon eh." "Oo nga eh," sagot ni Marco, isa pang miyembro ng team. "Nakita niyo ba ang mukha ni Mr. Santos kanina? Halatang halata ang galit niya nang malaman niyang nagawa natin ang proyekto." "Deserve natin to," sabi pa ni Ana, ang isa pang kasamahan ni Rio. "Sa totoo lang, malapit ko na talagang isumbong yang si Mr. Santos sa HR dahil sa pagpapahirap niya sa atin." "Baka nga kailangan na natin gawin yan," dagdag ni Leo. "Lalo na't marami tayong ebidensya ng ginawa niyang pang-aabuso." Sa gitna ng pag-uusap, nagtaas ng baso si Rio. "Alam niyo guys, kung hindi dahil sa inyo, hindi natin to magagawa. Lahat tayo ay nagsikap at nagtulungan. Proud na proud talaga ako sa bawat isa sa inyo." Nagkaroon ng masigabong palakpakan at tawanan. Ramdam ng bawat isa ang saya at tagumpay. Hindi lamang dahil natapos nila ang proyekto, kundi dahil din sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. "Cheers para sa ating lahat," sabi ni Liza habang nagtataas din ng baso. "Cheers!" sabay-sabay na sagot ng lahat. Habang nagkakasayahan, napaisip si Rio tungkol sa kanilang pinagdaanan. Ang bawat gabi ng puyat, ang bawat oras ng trabaho at ang bawat galit ni Mr. Santos ay naging dahilan para mas maging matatag sila bilang isang team. "Alam nyo," sabi ni Rio, "kahit na mahirap yung mga pinagdaanan natin, ang importante, di ba, natuto naman tayo at naging mas malapit sa isa't isa. Napatunayan natin na kaya nating lampasan ang anumang pagsubok basta't magtulungan tayo. Di ba tama?" At syempre, dagdag ni Ana, "Dapat nating siguraduhin na mapaparusahan si Mr. Santos sa kanyang mga ginawa. Hindi pwedeng palampasin yan." "Oo," sagot ni Marco. "Pero sa ngayon, magdiwang muna tayo. Sobrang deserve natin to." Nagpatuloy ang kanilang kasiyahan hanggang sa hating gabi. Ang bawat isa ay nag-e-enjoy at nagpapasalamat sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang tagumpay ay isang patunay ng kanilang sipag, tiyaga at pagkakaisa. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Rio ang isang malalim na kasiyahan. Alam niyang malayo pa ang kanilang lakbayin, ngunit sa ngayon, ang tagumpay na ito ay sapat na upang mabigyan ng inspirasyon at lakas para sa mga darating pang hamon. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Rio. Habang naglalakad papunta sa tren,
Nag-iisip siya tungkol sa mga plano at gawain sa opisina. Ngunit sa kasamang palad, nasira ang tren na kanyang sinasakyan, dahilan upang maantala ang kanyang pagdating. Ay naku naman, bulong ni Rio sa sarili habang tinitignan ng oras sa kanyang relo. 20 minutes na akong late, sana hindi ito makuha ni Mr. Santos na dahilan para pagalitan na naman ako. Sa wakas, nakarating din siya sa kanyang kumpanya. Nagmamadali siyang pumasok sa building at sumakay sa elevator. Habang hinihintay niyang makarating sa kanyang palapag, napansin niya ang isang stroller sa sulok ng elevator. Agad niyang sinuri ito at nagulat nang makita niyang may sanggol na lalaki sa loob. Ano to? Bakit may sanggol dito? Bulong ni Rio sa sarili na puno ng pag-aalala. Ang sanggol ay may malaking mata, bilugan ng mga pisngi at may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi magawa ni Rio na iwanan na lamang ang sanggol sa elevator, kaya kinuha niya ito at pinagpasyang dalhin muna sa kanyang lamesa. Habang papunta sa kanyang lamesa, maraming kasamahan niya ang nakakita sa kanya at ang sanggol. Oh, ang cute naman ng baby, sabi ni Ana habang lumapit kay Rio upang tignan ang sanggol. Kanino yan, Rio? Sa totoo lang hindi ko rin alam, sagot ni Rio halatang nag-aalala. Nakita ko lang siya sa elevator. Plano ko sanang ilagay muna ang gamit ko sa mesa tapos ibaba siya sa lobby at ibigay sa guard. Patingin nga, sabi ni Marco na lumapit din. Ang cute naman, siguradong magugustuhan siya ng kahit na sino. Habang patuloy na tinatanong at pinupuri ng kanyang mga kasamahan ng sanggol, naramdaman ni Rio ang kaba at pagmamadali. Kailangan ko na talagang bumalik sa lobby, isip ni Rio. Hindi ko pwedeng iwan lang dito yung sanggol. Sa kabila ng lahat ng papuri at pag-usisa ng kanyang mga kasamahan, alam ni Rio na kailangang mabilis siyang makagawa ng paraan upang maihatid ang sanggol sa tamang mga kamay. Habang naglalakad patungo sa kanyang mesa, naisip niyang mga posibilidad at solusyon sa sitwasyon. Buong puso siyang nananalangin na sana ay maging maayos ang lahat at walang anumang gulo na mangyari dahil sa hindi inaasahang umagang ito. Basta't mag-focus lang ako, sabi niya sa sarili habang hawak-hawak ang sanggol. Kailangan ko lang tapusin ito ng maayos. Kakaupo pa lamang ni Rio sa kanyang lamesa nang biglang nagpakita si Mr. Santos. Agad itong lumapit sa kanya, halatang galit na galit. Rio, ano na naman? Bakit late ka na naman? Malakas na tanong ni Mr. Santos. Alam mo bang hindi ka tanggap-tanggap ang pagiging late sa opisina? Napaka-importante ng bawat minuto dito, binabayaran ka, di ba? Nagbuntong hininga si Rio at sinubukang magpaliwanag. Pasensya na po sir, nasiraan po kasi ang tren na sinasakyan ko kaya... Alam mo Rio, palagi ka na lang may dahilan. Pagputol ni Mr. Santos sa kanya. Hindi ko nabibilangan ng mga beses na nagkulang ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magiging ganito ang sitwasyon ng team natin. Habang patuloy na nag-aalboroto si Mr. Santos, napansin nito ang sanggol na nasa mga bisig ni Rio. Agad na nagiba ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Santos mula sa galit tungo sa mas matinding pagkapuot. Ano yan? Tanong ni Mr. Santos. Itinuturo ang sanggol. Bakit may dala-dala kang sanggol dito sa opisina? Anong kalokohan to, Rio? Nagpaliwanag si Rio. Sir, nakita ko lang po ito sa elevator. Hindi ko magawang iwanan siya doon kaya dinala ko muna dito para ibaba sa lobby at ibigay sa guard. Napakatanga mo naman, Rio! Sigaw ni Mr. Santos. Sino ang magpapadala sa'yo ng ganyang pahirap sa opisina natin? Ang sanggol na yan ay magiging sagabal lang sa trabaho. Ano ba naman to? Ang lakas ng loob mo na magdala ng ganito rito ah. Nagsimula nang umiyak ang sanggol dahil sa mataas na boses ni Mr. Santos. Lalong nagalit si Mr. Santos nang marinig ang iyak ng sanggol. Patunay lang yan na hindi ka talaga maaasahan, Rio. Patuloy na sigaw ni Mr. Santos. Paano mo harapin ang trabaho kung pati ang sanggol na yan ay hindi mo kayang alagaan? Sagabal lang yan at hindi mo dapat dinadala dito. Napakatanga mo. Habang patuloy na nagsisisigaw si Mr. Santos, naramdaman ni Rio ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang kailangang maging kalmado siya at protektahan ang sanggol mula sa galit ni Mr. Santos. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang maramdaman ang sakit ng mga salitang binabato sa kanya ng kanyang boss. Sir, hindi ko naman po gustong maging sagabal. Pilit na paliwanag ni Rio. Gusto ko lang po sanang itama ang sitwasyon at siguraduhin na ligtas ang sanggol na ito. Kasi nga po nakita ko po siyang mag-isa sa elevator. Ngunit hindi nakinig si Mr. Santos. Patuloy itong nagsisisigaw. Walang pakialam sa mga nararamdaman ni Rio o sa kalagayan ng sanggol. Sa susunod, Rio, siguraduhin mong mag-iisip ka muna bago ka gumawa ng kahit na anong hakbang. Sigaw ni Mr. Santos. Hindi ko hahayaang masira ang reputasyon ng opisina natin dahil sa kapabayaan mo.
Habang patuloy na nagsisisigaw si Mr. Santos, ang mga kasama ni Rio ay tahimik na nagmamasid. Halatang naiinis at naaawa sa kalagayan ni Rio at ng sanggol. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling kalmado si Rio. Pilit na iniisip kung papaano maisasaayos ang sitwasyon at mapoprotekta ng sanggol sa kanyang mga bisik. Habang patuloy na pinapagalitan ni Mr. Santos si Rio, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ang isang guard, isang babae at ang CEO ng kumpanya, si Mr. Hernandez. May tensyon sa kanilang mukha habang lumalapit sa grupo ni Rio. Tatanungin ko sana kung may nakakita ng sanggol dito, sabi ng guard, pero natigilan siya nang marinig ang mga salita ni Mr. Santos. Anong kalokohan yan, Rio? Bakit mo dinala ang sanggol na yan rito? Patuloy na sigaw ni Mr. Santos, hindi pa rin napapansin ang mga bagong dating. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng CEO. Tama na yun, Mr. Santos, mariing sabi ni Mr. Hernandez. Namutla si Mr. Santos at tumigil ng mabilis. Sir, hindi ko po alam na narito kayo. Lumapit si Mr. Hernandez kay Rio at sa sanggol. Anak ko yan, paliwanag niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. May emergency call ang asawa ko at nalimutan niya ang stroller sa elevator. Ang babae na halatang asawa ni Mr. Hernandez ay agad na lumapit kay Rio. O Diyos ko, salamat at ligtas ang anak namin, sabi niya habang kinukuha ang sanggol mula kay Rio. Salamat ng marami. Ngumiti si Rio. Ramdam ang bigat na nawala mula sa kanyang dibdib. Walang anuman po, ma'am. Natakot lang po ako na baka may mangyari sa kanya kaya dinala ko po siya rito. Agad na pinagalitan ng CEO si Mr. Santos. Paano mo nagawang pagalitan si Rio sa ganitong sitwasyon? Hindi mo man lang ba iniisip na baka may rason siya kung bakit may sanggol siyang dala? Sir, hindi ko po alam na anak niyo pala. Simula ni Mr. Santos halatang takot na takot. Hindi mo na kailangan malaman yon para magpakita ng konting konsiderasyon, sagot ng CEO, puno ng galit ng boses. Pumunta ka sa opisina ko ngayon na. Pag-uusapan natin to. Namutla si Mr. Santos, halatang takot na sumama. Opo sir, sagot niya. Halos hindi makatingin sa kanyang boss. Habang papunta sa opisina ng CEO si Mr. Santos, tila ba nabunutan ng tinik si Mr. Hernandez at ang kanyang asawa matapos makita ang kanilang sanggol na ligtas. Maraming salamat talaga, Rio, ha, sabi ng asawa ng CEO. Hawak-hawak ang kanilang anak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung may nangyaring masama sa kanya. Oo nga, Rio, dagdag pa ni Mr. Hernandez. Isa kang tunay na bayani, alam mo ba yun? Siguradong gagantimpalaan ka namin sa ginawa mong ito. Ngumiti si Rio, baka sa kanyang muka ang kagaanan ng loob. Walang anuman po sir, ma'am. Masaya po akong nakatulong. Habang naglalakad si Mr. Santos patungo sa opisina ng CEO, naiwan si Rio kasama ang kanyang mga kasamahan na ngayon ay puno ng paghanga at respeto para sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagod, napatunayan ni Rio na ang tunay na bayani ay hindi natitinag sa harap ng kahirapan. Habang sigurado ang team ni Rio, napapagalitan si Mr. Santos sa opisina ng CEO, nagkakatuwaan ng ibang miyembro ng kanilang team. Buti nga sa kanya, sabi ni Ana halatang natutuwa. Karma niya na yan, para sa lahat ng ginawa niyang masama sa atin. Tama, dagdag ni Marco. Deserve niyang mapagalitan. Sana lang matauhan na siya. Habang nag-uusap sila, si Rio naman ay nakaupo sa kanyang mesa. Pilit na iniisip ang mga nangyari. Mabuti na lang at kasama na ulit ng sanggol ang magulang niya, sabi niya sa kanyang mga kasamahan. Rio, alam mo ba? Sabi ni Liza. Pwedeng mong gamitin ang nangyari kanina para agad na idirekta sa CEO ang mga reklamo natin kay Mr. Santos. Ito na ang pagkakataon natin para makuha ang hustisya. Napaisip si Rio at tumango. Oo, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, gagawin ko yan. Kailangan lang nating maging maingat at siguraduhin na magiging maayos ang lahat. Kalaunan, isang mensahero ang lumapit kay Rio. Pinapatawag ka ng CEO sa opisina niya, Rio, sabi nito. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga kasamahan, halatang sabik na malaman ang mangyayari. Good luck, Rio, sabi ni Ana. Alam namin kaya mo yan. Habang papunta sa opisina ng CEO, ramdam ni Rio ang kaba ngunit determinadong harapin ang pagkakataong ito. Pagpasok niya sa opisina, naroon si Mr. Hernandez. Nakupo sa kanyang desk. Ang mukha nito ay may halo ng pag-aalala at kaseryosohan.
Rio, maupo ka. Sabi ng CEO. Tinuturo ang upuan sa harap ng mesa. Salamat po sir. Sagot ni Rio habang nauupo. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa iyo muli para sa ginawa mo kanina. Sabi ni Mr. Hernandez. Hindi matutumbasan ng kahit na ano ang ginawa mong kabutihan para sa pamilya ko. Naku sir, walang anuman po yun. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Sagot ni Rio. Ngunit higit pa roon, gusto kong marinig mula sa iyo kung ano ang tunay na nangyayari sa team nyo. Sabi ni Mr. Hernandez, bakas ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Nararapat na malaman ko ang buong katotohanan, Rio. Lalo na kung may kinalaman ito kay Mr. Santos. Huminga ng malalim si Rio. Alam niyang ito na ang pagkakataon para ipahayag ang lahat ng reklamo at hinaing ng kanyang team. Sir, maraming beses na po kaming nakaranas ng hindi makatarungang pagtrato mula kay Mr. Santos. Pinapahirapan niyo po kami at inaangkin ang mga nagagawa naming trabaho bilang kanya. Matagal na po namin itong tinitiis. Tumaas ang kilay ng CEO at halatang nag-isip ng malalim. Salamat sa pagiging matapat, Rio. Alam kong mahirap para sa inyo ang sitwasyon na ito. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang maayos ito, huwag kang mag-alala. Habang lumalabas si Rio mula sa opisina ng CEO, nararamdaman niya ang bigat na nawala mula sa kanyang dibdib. Alam niyang sa wakas may pag-asa na silang makuha ang hustisya na kanilang hinahanap. Sa pagbabalik niya sa kanyang team, sinalubong siya ng mga kasamahan niya ng mga tanong at pagbati. Anong nangyari, Rio? Tanong ni Ana. Sinabi ko na lahat kay Mr. Hernandez. Sagot ni Rio. Mingiti sa kanyang labi. May pag-asa na tayo. Gagawin niya ang lahat para maayos ang sitwasyon. Nagpalakpakan at nagyakapan ng team nila Rio. Ramdam ang bagong pag-asa at kasiyahan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ay nagdala ng liwanag sa kanilang mga buhay. Kinabukasan, ipinatawag muli sa opisina ng CEO si Rio. Nang pagpasok niya rito, nakita niya si Mr. Santos na nakaupo at halatang kinakabahan. Balak silang kausapin ng sabay ni Mr. Hernandez. Kasama ng CEO, ang Head of Human Resources ng kanilang kumpanya, si Ms. Reyes, na may seryosong ekspresyon sa muka. Good morning, Rio. Bati ni Mr. Hernandez. Maupo ka muna. Nais kong malaman ang buong katotohanan tungkol sa mga nangyayari sa inyong departamento. Salamat po ulit, sir. Sagot ni Rio habang nauupo. Mr. Santos, simula ni Mr. Hernandez. Nais kong marinig ang panig mo tungkol sa mga paratang na ipinahayag ni Rio kahapon. Huminga si Mr. Santos bago magsalita. Halatang nag-iisip ng kanyang sasabihin. Sir, hindi ko alam kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na ito laban sa akin. Ako naman ay palaging nagtatrabaho ng mabuti at tapat sa kumpanya. Si Rio ay maraming beses nang nagkulang sa kanyang mga tungkulin. Kaya ako siya pinapagalitan ay dahil nais kong matuto siya at maging mahusay bilang empleyado. Tumingin si Mr. Hernandez kay Rio, halatang nagdududa sa mga salitang binitawan ni Mr. Santos. Rio, anong masasabi mo tungkol rito? Humingari ng malalim si Rio bago magsalita. Sir, alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko, pero totoo po ang lahat ng iyon. Si Mr. Santos ay madalas na pinapagalitan kami kahit sa maliliit na bagay. Pinapahirapan niya kami at binibigyan ng mga trabahong mahirap tapusin sa maikling oras. At hindi lang po yun, patuloy ni Rio. Ang proyektong pinapagawa niya sa amin ay 1 buwan na dapat naming ginawa. Pero ibinigay niya lang po sa amin ng 1 linggo bago ang deadline. Ginawa niya yun para masigurong hindi namin matatapos sa oras. Mr. Santos, tanong ni Mr. Reyes. Ano ang mga masasabi mo sa mga aligasyong ito? Sir, ma'am, hindi po totoo ang mga yan, sagot ni Mr. Santos. Nagawa ko lamang yun dahil sa dami ng meetings na kailangan kong attendan. Kailangan kong magpakita sa mga kliyente at iba pang mga kumpanya para sa kapakanan ng ating opisina. Nauunawaan ko na kailangan mong dumalo sa mga meetings, sabi ni Mr. Hernandez. Pero ang mga paratang na ito ay seryoso, Rio. Meron ka pa bang ibang ebidensya o detalye na maaaring makatulong sa aming investigasyon? Opo, sir, sagot ni Rio. Maraming beses na pong umalis si Mr. Santos sa trabaho nung walang sapat na dahilan. Sabi niya na kailangan niyang umattend ng mga meetings pero hindi po namin alam kung totoo yun o kung saan talaga siya pumupunta.
At tuwing bumabalik siya, palagi kami ang pinapagalitan niya kahit na nagawa naman namin ang lahat ng aming makakaya. Habang nagsasalita si Rio, nakita niyang pagbabago sa mukha ni Mr. Hernandez. Alam niyang ang CEO ay nag-iisip ng malalim tungkol sa lahat ng naririnig. Rio, salamat sa inyong pagpapaliwanag, sabi ni Mr. Hernandez. Kinakailangan naming suriin ang lahat ng iyong sinabi at magdesisyon base sa mga ebidensyang makakalap namin. Pero sa ngayon, magpapatuloy tayo sa investigasyon. Habang patuloy na nag-uusap si Mr. Hernandez, Ms. Reyes at Mr. Santos, naramdaman ni Rio na nabawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang sa wakas, naririnig na ng mga nakatataas ang kanilang hinaing at may pag-asa silang makamit ang hustisya. Sa mga sumunod na araw, naging payapa ang pagtatrabaho nila Rio. Hindi na lumalabas sa kanyang opisina si Mr. Santos upang manggulo. Dahil dito, mas umayos ang trabaho nila Rio at muling bumalik ang sigla sa kanilang opisina. Grabe ang tahimik na dito sa opisina, sabi ni Ana habang nagtatrabaho. Parang ibang-iba na mula noong laging nandyan si Mr. Santos para manggulo. Tama ka dyan, Ana, sagot ni Marco. Mas nakakapag-focus tayo sa trabaho at mas mabilis na tayong nakakagawa ng mga proyekto, di ba? Sa isang pagpupulong, muling nakatanggap ng papuri si Rio mula sa mga miyembro ng ibang departamento. Rio, napakaganda ng ginawa niyong proyekto, sabi ni Ginoong Cruz mula sa marketing. Malaking tulong ito sa kampanya natin. Salamat sa inyong sipag at dedikasyon. Salamat po, sir, sagot ni Rio na may ngiti sa labi. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya para matiyak na magiging matagumpay ang proyekto. Sa totoo lang, Rio, sabi ni Ms. Garcia mula sa finance, ang inyong team ang isa sa pinakamahusay dito sa kumpanya. Nakikita namin ang inyong pagsisikap at talino. Ipagpatuloy niyo lang yan. Habang naririnig ni Rio ang mga papuri mula sa ibang departamento, nararamdaman niya ang kasiyahan at kaluwagan. Alam niyang sa kabila ng mga pagsubok at pahirap na dinanas nila mula kay Mr. Santos, nagbunga ang kanilang pagsisikap at pagkakaisa. Team, narinig niyo ba yon? Sabi ni Rio sa kanyang mga kasamahan matapos ang meeting. Pinapansin na ng buong kumpanya ang ating mga nagawa. Ito ang patunay na kaya nating magtagumpay basta't magtulungan tayo. Oo, Rio, sabi ni Liza. Hindi na tayo kailangang matakot kay Ginoong Santos. Mas mabuti pa nga na nagkulong na lang siya sa opisina niya. Hindi lang yan, dagdag pa ni Marco. Mas maganda na rin ang ating working environment. Masaya na akong pumasok araw-araw dahil alam kong wala nang manggugulo sa atin. Habang patuloy silang nagtatrabaho, naging mas magaan ang pakiramdam ng bawat isa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang mga tagumpay ay bunga ng kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Alam nilang may darating panghamon ngunit handa na silang harapin ito ng sama-sama. Salamat sa inyo, team, sabi ni Rio puno ng pasasalamat. Hindi ko magagawa ito kung wala kayo. Sama-sama tayong magtagumpay. Isang araw habang abala sa kanilang mga gawain, bigla na lang bumaba mula sa kanyang opisina ang CEO na si Mr. Hernandez. Kasama niya ang ilang mga polis at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay seryoso at determinadong resolbahin ang isang malaking problema. Nagtaka ang buong team nila Rio at napatingin sa pagdating ng CEO at mga polis. Ano kayang nangyayari? Tanong ni Ana, halatang nag-aalala. Hindi ko rin alam, sagot ni Marco. Pero mukhang seryoso ito. Nagtipon-tipon ng mga empleyado habang naglalakad si Mr. Hernandez papunta sa opisina ni Mr. Santos. Nang makarating sila, kumatok si Mr. Hernandez sa pinto at walang pag-aatubili itong binuksan. Mr. Santos, sabi ng CEO. Natanggap na namin ang sapat na ebidensya para patunayan ang iyong sinasabing pag-attend ng meeting sa ibang kumpanya ay pawang kasinungalingan lamang. Sa katunayan, naglalakwatsa ka lang pala at madalas na nagbabakasyon sa ibang bansa. Namutla si Mr. Santos at halatang naguguluhan. Hindi totoo yan, sir. Hindi niyo maaaring patunayan yan. Huwag ka nang magpanggap, Mr. Santos, sabi ni Ms. Reyes, ang Head of Human Resources, na naroon din. May mga ebidensya kami na nagpapakita na ginagamit mo ang pera ng kumpanya para sa mga personal mong luho at bakasyon. Nagbalak pang tumakas si Mr. Santos, ngunit agad siyang napigilan ng mga polis. Sandali, hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Nagmamakaawa ako sa inyo, Mr. Hernandez. Sigaw ni Mr. Santos habang pilit na nilalabanan ng mga polis.
Tumigil ka na, Mr. Santos. Sabi ni Mr. Hernandez na may malamig na tingin. Marami kang nilabag na batas at hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Kakailanganin mong harapan ang mga consequence ng iyong mga aksyon. Dinala ng mga pulis si Mr. Santos habang patuloy itong nagmamakaawa. Sir, patawarin niyo ako. Huwag niyo akong ipakulong. Hindi siya pinakinggan ng CEO at tahimik lang na nakatingin habang inilalayo si Mr. Santos. Nang makaalis na ang mga pulis, humarap si Mr. Hernandez sa team ni Rio. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo, sabi ni Mr. Hernandez. Ang kanyang tinig ay puno ng senseridad. Hindi namin kaagad nakita ang pang-aabuso ni Mr. Santos. Babawi kami sa inyo at sisiguraduhin magiging maayos ang inyong kalagayan sa trabaho mula ngayon. Labis ang gulat nila Rio at ng kanyang mga kasamahan sa mga nangyari. Grabe, hindi ko akalaing aabot sa ganito, sabi ni Liza, halatang hindi pa rin makapaniwala. Tama ka, Liza, sagot ni Ana. Pero mabuti na rin ito. Makakamtan na natin ang hustisya at magiging mas maayos na ang ating working environment. Rio, ang tapang mo, sabi ni Marco. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ito mangyari. Salamat, Marco, sagot ni Rio. Pero ito ay dahil sa ating lahat. Sama-sama nating nilabanan si Ginoong Santos at ngayon makakamtan na natin ang hustisya. Kumalat sa buong kumpanya ang balita patungkol kay Mr. Santos. Mabilis na lumaganap ang kwento ng kanyang pagmamalupit kay Rio at sa buong team. Pati na rin ang paggastos nito sa pera ng kumpanya para sa kanyang sariling luho. Hindi makapaniwala ang maraming empleyado sa mga narinig nila. Nabalitaan niyo na ba? Tanong ni Liza sa kanyang mga kasamahan. Si Ginoong Santos daw na sentensyahan ng 10 taong pagkakakulong. Talaga? Sagot ni Ana na halatang nagugulat. Grabe, hindi ko akalaing aabot sa ganito. Pero nararapat lamang sa kanya yan dahil sa lahat ng ginawa niyang kasamaan. Balita ko pa, sabi ni Marco habang nagbubukas ng isang email. Kailangan niyang bayaran ng lahat ng kanyang ginastos mula sa pondo ng kumpanya. Umaabot yun sa halos 1 milyon na. Wala na talaga siyang kawala. Habang nag-uusap ang mga empleyado, naging malinaw sa lahat ang kabigatan ng mga kasalanan ni Ginoong Santos. Alam nyo, sabi ni Rio sa kanyang team, di ko inakala na magiging ganito ang kahihinatnan ng lahat. Pero sigurado ako na makakabawi na tayo ngayon. Oo nga, Rio, sagot ni Liza. Sa wakas, makakaramdam na tayo ng hustisya. Ang hirap ng dinanas natin sa ilalim ni Ginoong Santos. Sana hindi na talaga yun maulit. Nararapat lang sa kanya ang parusa. Dagdag pa ni Ana. Napakabigat ng ginawa niyang pang-abuso. Hindi lang sa pera ng kumpanya kundi pati na rin sa atin. Samantala si Ginoong Santos ay dinala na sa kulungan. Nakakulong siya sa isang maliit na selda at ramdam niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Hindi ito maaari. Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa malamlam na ilaw ng selda. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Ang kanyang mga kasalanan ay malinaw na at ang hustisya na naipataw ay tapos na. Ang kanyang mga luho at pagmamalupit ay may kapalit na mabigat na parusa. Balik sa opisina, nagtipon ang team ni Rio upang pag-usapan ang kanilang hinaharap. Ngayon na wala na si Mr. Santos, sabi ni Marco, mas makakapag-focus na tayo sa ating trabaho. Alam kong magiging masaya at produktibo ang ating mga araw mula ngayon. Tama, sagot ni Ana. At mas makakahinga na rin tayo habang nagtatrabaho. Pero in fairness guys yung hirap na dinanas natin noon, nagbigay naman sa atin ng lakas at pagkakaisa, di ba? Oo nga, salamat sa inyong lahat, sabi ni Rio, ang leader ng kanilang team. Dahil sa inyo nagtagumpay tayo. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating pagsisikap at pagkakaisa upang mas makamit pang mas maraming tagumpay sa kumpanyang to. Isang araw, tinawag ng CEO na si Mr. Hernandez ang buong team ni Rio para sa isang mahalagang pagpupulong. Habang nagtitipon ng lahat, halata ang kaba at excitement sa kanilang mga muka. Magandang umaga sa inyong lahat, bati ni Ginoong Hernandez. Gusto kong pasalamatan kayo sa inyong sipag at dedikasyon. Dahil sa inyong mahusay na paggawa ng proyekto noon, kumita ng malaki ang ating kumpanya. Nagpalakpakan ng buong team. Ramdam ang kasiyahan at pagmamataas sa kanilang mga nagawa. Dahil dito, patuloy ni Mr. Hernandez, napagdesisyonan kong taasan ang sweldo ng buong team.
Alam kong karapat dapat kayo sa gantimpalang ito. Wow, grabe, seryoso po ba yan? Ang saya naman, sabi ni Ana, hindi makapaniwala sa narinig. Salamat po sir, dagdag ni Marco. Sobrang napakalaking tulong po nito sa amin. At hindi lang yon, sabi pa ni Mr. Hernandez na may ngiti sa labi. Dahil sa inyong kasipagan at tagumpay, bibigyan ko rin kayo ng vacation time. Kailangan nyo ring magpahinga at mag-recharge, di ba? Nagpalakpakan muli ang team, masaya sa magandang balita. Isa pa, sabi ni Mr. Hernandez, gusto kong gawing manager ng team si Rio. Nakita ko ang kanyang kakayahan at dedikasyon. Alam kong siya ang nararapat na mamuno sa inyo. Nagulat si Rio at agad na tumanggi. Sir, salamat po sa tiwala pero sa tingin ko po ay hindi ko kaya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita pa, sumabat si Liza. Rio, karapat dapat ka sa posisyon na ito. Ikaw ang nagdala sa atin sa tagumpay. Alam naman naming lahat na kaya mo. Tama si Liza, sabi ni Ana. May tiwala kami sa iyo, Rio. Ikaw ang pinuno na kailangan namin. Responsable ka at alam namin na gagabayan mo kami ng maayos. Rio, hindi ka lang namin teammate, dagdag ni Marco. Isa kang kaibigan at leader. Hindi kami magiging ganito katatag kung wala ka. Habang naririnig ni Rio ang mga salita ng kanyang mga kasamahan, naramdaman niya ang kanilang suporta at pagmamahal. Sige po sir, sabi ni Rio. Pumapayag na po ako. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para sa team. Ngumiti si Mr. Hernandez. Alam kong tama ang desisyon ko. Congratulations Rio. Nasa mabuting kamay ang team na ito. Nagpalakpakan muli ang buong team at lumapit sila kay Rio upang batiin at yakapin siya. Congrats Rio, sabi ni Liza. Alam naming magiging magaling kang manager. Salamat sa inyo, sagot ni Rio. Dahil sa inyo nagawa kong tanggapin ito. Sama-sama tayong magtatagumpay. Habang nagtatapos ang meeting, ramdam ni Rio ang bagong simula. Alam niyang marami pang hamon ang darating ngunit kasama niya ang kanyang team. Handa na siyang harapin ang lahat ng iyon. Ang kanilang pagsisika, pagkakaisa at tiwala sa isa't isa ang magiging gabay nila sa mas maliwanag na hinaharap. Si Rio na nga ngayon ang bagong manager ng kanilang departamento. Pinalitan niya si Mr. Santos. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging maayos at mas magaan ang kanilang samahan ng kanyang team. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay nakasentro sa pakikinig, pagtutulungan at pagpapahalaga sa bawat miyembro ng team. Good morning team! Bati ni Rio isang umaga habang nagtitipon sila para sa kanilang daily meeting. May mga bago tayong proyekto, okay? Pero alam kong kaya natin gawin ito ng maayos at mahusay. Good morning Sir Rio, sagot ni Ana. Ready na kami. Ano ba ang mga bagong task? Ngumiti si Rio habang iniisa-isa ang mga bagong proyekto at hinati ang mga gawain ayon sa kakayahan ng bawat isa. Liza, ikaw ang bahala sa marketing strategy. Marco, sa financial analysis ka. Ana, tulungan mo si Marco sa data collection. Ako naman ang bahala sa coordination at reporting. Got it, Rio, sabi ni Liza. Alam kong kaya natin gawin ito ng mabilis at maayos. Tama ka dyan, Liza, sabi ni Marco. Nakita na natin ang epekto ng teamwork natin. Basta't magtulungan tayo, magtatagumpay tayo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang gumaganda ang performance ng team. Hindi lamang nila nagagawa ang mga proyekto sa tamang oras, kundi lumalampas pa sila sa mga inaasahan ng mga nakatataas sa kanila. Palagi silang pinupuri ng iba't ibang departamento. Napakagaling talaga ng Team Rio, sabi ni Ginoong Cruz mula sa marketing isang araw. Palaging on time at napakaganda ng quality ng trabaho. Salamat sir, sagot ni Rio. Hindi ko magagawa ito kung wala ang suporta at pagsusumikap ng buong team. Rio, magaling ka talagang leader. Dagdag ni Miss Garcia mula sa finance. Ang inspirasyon at paggabay mo ang dahilan kung bakit nagtatagumpay ang team mo. Habang nag-uusap-usap sila, ramdam ni Rio ang kasiyahan at pagmamataas sa kanyang puso. Alam niyang ang kanilang tagumpay ay bunga ng pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat isa sa kanyang team. Team, salamat sa inyong lahat, sabi ni Rio sa isang pagpupulong. Ang mga papuri at pagtatanggapay na natanggap natin ay dahil sa inyong sipag at dedikasyon. Ipagpatuloy natin ang magandang trabaho. Salamat din sa iyo, Rio, sagot ni Ana. Ikaw ang nagbigay ng inspirasyon at gabay sa amin. Hindi namin magagawa ito kung wala ka. Tama, sabi ni Marco.
Dahil sa iyo, naging mas magaan at masaya ang trabaho natin. Ngumiti si Rio, puno ng pasasalamat at pagmamalaki sa kanyang team. Sama-sama tayong magtatagumpay, alam kong marami pa tayong haharapin. Pero sa tulong ng bawat isa, kayang-kaya natin. Isang araw nakatanggap ng imbitasyon si Rio at ang kanyang team mula sa CEO na si Mr. Hernandez. Ang imbitasyon ay para sa binyag ng anak ng CEO, ang sanggol na tinulungan ni Rio noon. Guys, natanggap niyo na rin ba ang imbitasyon? Tanong ni Rio sa kanyang team habang hawak-hawak ang isang magarang envelope. Oo Rio, excited na akong pumunta, sabi ni Ana. Ang sarap sigurong makita ulit ang baby na tinulungan mo. At syempre pagkakataon na rin natin ito para makipag-network sa iba pang mga may matataas na posisyon sa kumpanya, dagdag ni Marco. Sa araw ng binyag, nagtipon ang team ni Rio at nagpunta sa venue. Maganda at elegante ang setup ng party. Halatang saya sa mukha ng bawat isa habang nag-uusap-usap at nagsasalo-salo. Rio, nandito ka na pala, sabi ni Mr. Hernandez habang lumalapit sa kanila. Salamat sa pagpunta ha. Gusto kong ipakilala ka sa ilang mga kaibigan at kasamahan ko. Salamat din po sa imbitasyon sir, sagot ni Rio. Masaya po kami na maging bahagi ng espesyal na araw na ito. Habang nagkakasiyahan, ipinakilala ni Mr. Hernandez si Rio sa iba pang may mataas na posisyon sa kumpanya. Ito nga pala si Rio, ang manager ng isa sa pinakamahusay na team sa kumpanya, sabi ni Mr. Hernandez. Siya ang tumulong sa anak namin noon. Nice to meet you Rio, bati ni Miss Tan, ang isa pang CEO ng ibang kumpanya. Naririnig ko ang mga magagandang bagay tungkol sa iyo at sa team mo. Salamat po ma'am, sabi ni Rio. Ginagawa lang po namin ang aming makakaya para sa ikabubuti ng kumpanya. Ito si Rio hindi lang basta magaling, sabi ni Mr. Hernandez habang nakangiti. Isa siya sa pinakamagaling sa trabaho namin. Ang dedikasyon at leadership niya ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang kanilang team sa mga proyekto. Napuno ang gabi na iyon ng kasiyahan habang halos namumula na si Rio dahil sa dami ng papuri na kanyang tinanggap. Habang si Ginoong Santos naman ay umiiyak at nabubulok sa kulungan dahil sa kanyang kasamaan.